Okay pa. Magandang umaga po sa ating lahat. Para sa ika-4 na huling salita ng ating Panginoon, mababasa po natin ito sa Matthew 27 verse 46. Una po nang mag-aalas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dakilang Diyos, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ibahagi, Panginoon, sa tagapakinig, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, na ibabahagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong karunungan ibinahagi sa akin. Salamat po, Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po'y hinaing ng waring pinabayaan ng Diyos ng isang tao na karaingay hindi napakinggan o ang kanyang panalangin ay hindi nabigyang pansin. Isang sigaw na nagpapahiwatig ng damdamin ng isang kawalang halaga, ng isang tinakwil, ng isang binaliwala o isang nawalan ng pag-asa. Ano po yung mga katuruan na matutunan natin dito? Una po is, it is okay for us to cry out or to question God. Minsan po dumarating sa buhay natin yung mga mahihirap na sitwasyon na tila ba parang iniwan na tayo ng mundo, na parang wala na tayong pag-asa sa buhay, na yun nga sabi kanina Bishop na parang ikaw na lang yung mag-isa, na parang ang tahi-tahimik ng Panginoon sa buhay mo, na parang lahat ng problema nasa iyo na. Bilang isang anak, kinausap ni Jesus ang kanyang ama at dumulog at binanggit ang kanyang nararamdaman. Ano po yung application natin dito? Sabi po sa Psalm 22 or sa Awit 22 or tinatawag na Messianic Psalm, nung panahon po na sinusulat ito ni David, hindi po niya alam na sinusulat niya na pala yung mangyayari sa Mesaya. Dahil nung panahon na yon, sumasa kanya ang banal na spirito. Sabi po sa Awit 22, 1-2, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw-gabi, tumatawag ako sa iyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot. Kaya wala akong kapahingaan. Tulad ng Panginoon na nahirapan sa krus ng Kalbaryo, na natili siyang nagtiwala sa kanyang amang nasa langit. Tiniis ang lahat ng Panginoon ng matinding paghihirap sa krus upang tayo ay maligtas. Jesus was forsaken so that we may accepted. Si Jesus dumanas ng curse para tayo magkaroon ng blessing, tayo yung mapagpala ng Diyos. Pangalawang katuruan na matutunan natin sa ika-4 na salita. Even though we cry out, God may never give us an answer. Dumulog si Jesus sa Diyos Ama at sinabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ngunit ang kasagutan niya ay katahimikan. Darating yung sa buhay natin na yung nga pagsubok, gusto na nating sumuko, kaya kahit anong panalangin natin, katahimikan yung isasagot sa atin ng Panginoon. Just want to share my testimony. Nung ako ay bata pa, kasi ako galing ako sa isang broken family. So, nung grade 3 ako, iniwan kami ng tatay ko at sumama sa ibang pamilya, sa ibang babae. So, yung panahon na yon, yung nanay ko lang yung nagsisikap para mabigyan kami ng
mga pangangailangan namin dalawang magkapatid. So, naging mahirap para sa amin kasi yung nanay ko magtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang bahay. Makikita mo siya, minsan pupunta ako dun sa pinagsisilbihan niya na lugar na makikita ko naglalaba. Masakit bilang isang anak na makikita mo nahihirapan yung magulang mo. Nakita mo nagsisilbi sa ibang tao para lang merong pagkain na maihain para sa inyo. So naging mas mahirap para sa bilang isang anak na gano'n na makita yung magulang. Tumating yung mga panahon na naging high school ako dahil walang gumagabay na magulang sa akin. Sa edad na 12 anyos, natuto na ako uminom ng alak, nagbarkada, lahat ng bisyo ginawa ko, nanigarilyo, halos araw-araw, puro inom ang ginagawa sa mga barkada. Halos minsan dumating na yung panahon na gusto ko nang kitilin yung buhay ko. Kasi wala man lang akong makausap na mga panahon na yun. Na di ko man lang may voice out lahat ng mga nararamdaman ko. Kasi sa barkada, hindi mo naman din maayaan kasi pagtatawanan ka lang nila eh. Para nangyayari, biro-biruan lang, ganun. Pero, buting talaga yung time na talagang hirap na ako na parang sabi ko, Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? Bakit mo naman sinira yung pamilya ko? Bakit ako na lang lagi yung nakikita ko na nahihirapan ako ganito? Wala man lang masaya bang mangyayari sa buhay ko, puro hirap na lang ba, Lord? Pero dumating yung time na talagang yung gusto kikitilin ko na yung buhay ko, pero patuloy na pinaalala ni Lord sa akin na yung hirap na ginagawa ng nanay ko. Ibis na maging takasan ko yung problema, ginawa ko yung inspirasyon para makapagtapos ng pag-aaral ko. Hirap. Siya na. Talagang yung experience na yun, talagang pag binabalikan ko, talagang lumuluha ako eh. Minsan, nasa isang tabi lang ako, lumuluha pag naalala ko yung mga pangyayari na sa buhay ko. Pero yung hirap na nadanas ko, yung katahimikan ng Panginoon sa buhay ko, ipinakita niya na sa bandang huli, meron siyang magandang plano para sa akin. Nung nakatapos ako sa pag-aaral ko, nakapagtrabaho ako. Habang tumatagal, nabigay ko yung mga pangangailangan ng nanay ko rin. Naibalik ko at material na bagay lamang. Tuloy-tuloy yung blessing din na binigay sa akin ni Lord. Isa pa sa pinakamalaking blessing, nakilala ko yung asawa ko. Binigyan niya ako ng isang mabuting asawa. Binigyan niya kami ng 2 anak. Na talagang sobrang blessed ako kasi yung expect ko na akala ko puro hirap lang ng mangyayari sa buhay ko. Pero meron palang magandang plano si Lord sa buhay ko. Kaya ngayon talagang sabi ko, Lord, kung hanggang kaya kong maglilingkod ako sa'yo. Kasi ito yung masasalamat ko, Lord, na kahit na sinasabi ko sa sarili ko na palagi kitang sinisisi sa nangyayari sa akin dati. Pero meron ko palang magandang plano sa buhay ko. Kaya lahat ng paghihirap na yon, meron palang magandang gagawin ng Diyos sa buhay ko. Ikatlong katuruan nating matutunan, yung alam ng Panginoon yung hirap na dinadanas natin. Na kahit na, kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, yung si Lord, naranasan niyang iwan
naranasan niyang kutyain, naranasan na lahat ng hirap nung bilang isang tao. Kaya kung nahihirapan tayo sa buhay natin, nahihirapan tayo sa mga problema na dinadanas natin, alam ni Lord lahat ng mga yan. Kaya kung darating yung time na mahihirapan tayo, isuko natin lahat kay Lord. Dahil lahat ng sakit, siya lamang makakasagot para sa atin, para masagot niya lahat ng mga katanungan natin. Dahil ang Diyos, handa siyang abutin tayo, lahat ng kasagutan, ibibigay niya. Ganong kabuti ang Panginoon sa buhay natin. So, salamat po, Panginoon, dahil piniyaan mo, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, may bahagi, Panginoon, ang iyong salita. Kailangan po, salamat. Salamat.